Ika-4 na araw na ng bakbakan sa Zamboanga City. Tuloy ang putukan. Bagamat tinitiyak ng gobyerno na contained ng militar ang areas of conflict, hindi maikakailang lumalawak ang epekto ng girian sa normal na pamumuhay ng mga sibilyan. Nadagdagan din ang bilang ng mga residenteng napilitang lumikas. Pero kung may magandang balita ngayong araw, yan po ang ligtas na pagkakatakas ng siyam na bihag ng paksyon ng Moro National Liberation Front. Eksklusibong ikinuwento sa GMA News ng isa sa kanila ang pinagdaanan nila sa kamay ng mga rebelde. Kumustahin natin ang sitwasyon ngayon sa Zamboanga City. Nakatutok live si Ian Cruz. Ian. Yes, Mel Igan, patuloy nga bakbakan dito sa Zamboanga sa pagitan ng tropa ng militar at ng paksyon ng MNLF. Pero ang masaklap sa araw na ito, sinabayan pa yan ng isang malaking sunog dito sa Santa Catalina. At dito nga sa aking likuran ay makikita ninyo na patuloy pa rin ang paglagablab ng apoy sa mga kabahayan. Pero ang magandang balita nga dyan, Mel Igan, ay nakatakas ang siyam na bihag ng paksyon ng MNLF. Hirap na talaga. Naalala mo yung anak mo, gusto mo siyang iligtas? Oo, gusto ko iligtas kasi, ano man, inort man nila. So parang gusto mo isakripisyo yung buhay mo? Ay, sakripisyo ko ang buhay ko. Basta maligtas ko lang mga anak ko. Matanda naman ako, may sakit pa ako. Naiyak ang 61 anyos sa dating pulis na si Musa Sali matapos makatakas kasama ang 8 iba pa na bihag ng paksyon ng MNLF na umatake sa Zamboanga City. Eksklusibo namin siya nakausap magtatanghali kanina. Kwento ni Musa na isa ring cancer survivor, nakipagsapalaran siyang tumakas sa mapansin niyang 3 na lang ang bantay nila. Walang tubig, walang ilaw, walang communication, walang pagkain. Mabuti pa tayo mamatay sa bala, huwag na lang sa gutom. Sabi ni Musa, bagamat mahirap ang kalagayan nila, habang nasa kamay ng mga rebelde, hindi naman daw sila ginapos. Kahapon, pinasok pa raw ng mga armadong rebelde ang isang moske. Bawal daw ito sa kanilang mga Muslim. Pinalikan din ni Musa kung anong nangyari noong Lunes sa madaling araw. Wala raw siyang nagawa ng pasukin ng armadong miyembro ng MNLF ang kanilang bahay. Habang biyag sila, kasarinlan ng Bangsamoro, ang malimit daw mabanggit ng mga rebelde na aabot daw ng 200. Bukod sa siyam na bihag na nakatakas, 13 residente pa ng Santa Catalina na naipit sa bakbakan ng napilitan na ring lumikas. Ilan sa kanila, mga bata at babae. Naipit kayo ng ilang araw? 4 na araw lang kami dyan. Hirap ang kondisyon niya dyan sa loob. Hindi naman, mayroon naman kaming pagkain. Pero pag nagbabakbakan, paano kayo? Wala, nakaupo lang kami, nagtago lang sa baba. Ang mga nakatakas at mga lumikas, dinala ng tropa ng Philippine Marines at ng PNP Region 9 sa isang ligtas na lugar. Pasado alas 8 kaninang umaga, nagsimulang marinig ang manakanakang putok sa pagitan ng Santa Catalina at Santa Barbara kung saan nagkukubli ang paksyon ng MNLF kasama ang kanilang bihag. Una raw nagpaputok ang paksyon ng MNLF kaya napilitang gumanti ang tropa ng pamahalaan. Pati mga tangke ng sundalo, nagamit na rin kanina. Bago ang palitan ng putok, isang kotse ang lumabas mula sa komunidad. Pinara ito ng mga sundalo pero agad huminto. Nang masiyasat, sakay pala nito si Dr. Julieta Galvez Banson, Associate Professor ng Western Mindanao State University College of Medicine. Kasama niya ang kanyang anak at apo na 5 taong gulang. Naipit daw sila sa bakbakan. Wala kami kasi telefon, wala kaming kuryente. Paano na kami niyan? Tapos ang mga relatives namin, sige ang text sa amin. Kanina, muling sumiklab ang engkwentro dito sa Santa Catalina. Pinasok na ng tropa ng pamahalaan ang target area nila. Muli ring ginamit ang mga tangke. May makapal na usok din sa lugar. Tanda na may nasusunog na gusali o bahay. Kalaunan, maraming bahay pa ang nadamay. Mabuti na lang, nakaresponde na rin ang mga bumbero. Ang ating mabuting mayor ay nag-a-attempt nakadala ng feelers or opening the lines of communication for negotiation. Yung AFP will just at the moment hold the cordon of areas and conduct calibrated operations just to make sure na none of these armed men will come out of those areas that we have defined.
Pag-alas 4 naman kaninang hapon, sa gitna ng bakbakan, nang lumabas mag-isa ang 83 anyos sa si Lola Marcelina Espidan. Kahit nangihina, lumabas siya mula sa mausok nilang bahay. Malaki na raw ang sunog sa kanilang lugar. Sabi ng mister ko, lakad ka na para doon. Sabi ko, pwede ba ako makalakad doon? May ilan pa pong tao doon sa bahay? Ilang tao doon? Wala na. Ang asawa ko na lang nandun. Mela, Igan, ayon nga sa AFP ay wala silang itinakdang deadline kung kailan dapat sumuko itong paksyon ng MNLF, pero nasa ilalim daw ngayon ng AFP ng crisis committee na siya nga nagdedesisyon kung anong mas magandang solusyon para ma-resolve ang krisis ito sa Zamboanga. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Ian Cruz.